Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na pamilya ni San Jose, ni Maria at ang ating Panginoon Jesucristo. Sana tularan natin sila sa lalo na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't sila ay bumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ika-3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang daming pagsubok na nararanasan ng isang pamilya. Pagsubok sa relasyon ng mag-asawa. Sapagkat mahirap na patuloy na nagsasama mag-asawa at dito nagkukulang kung minsan. Katunayang marami mga mag-asawa ang naghihiwalay na siyang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Sa loob ng 36 na segundo ay mayroong isang naghihiwalay sa buong mundo. Sa isang araw ay mayroong 2,400 na naghihiwalay o yung mga nagdi-divorce sa buong mundo. 16,000 sa isang linggo. At sa loob ng isang taon, mayroong 87,000 na nagdi-divorce sa buong mundo. At dito sa Australia, ay may halos 89,000 ang nagdi-divorce sa buong taon. Minamahal ko mga kapatid, ito ay yung lamang nag-apply ng tunay na divorce. Subalit, kung makikita natin, lalo-lalo na sa Pilipinas, walang divorce, mayroong legal separation at annulment. Subalit ito yung napakamahal. Ang daming mga nag-a-apply
Subalit hindi na pagbibigyan o naaprubahan ng korte. At sa kanilang pag-apply, alam natin sira na yung kalantahanan. Yung sa Pilipinas nag-a-apply ng legal separation at annulment, ito yung mga tao may kaya lamang. Paano yung mga tao na walang kaya financially na ibayad doon sa proseso na yun ng paghiwalay? Mahal siguro mas marami pa at sila ay naghihiwalay na lamang ng tahimik na walang idinadaan sa proseso ng korte. Minamahal ko mga kapatid, sa dami ng mga naghihiwalay na ito, ay nagkakaroon talaga ng tunay na problema sa isang tahanan, sa isang pamilya. At dahil dito maraming mga kabataan ang nawawala sa tamang landas dahil nga doon sa pagkukulang ng mga pamilya o ng mga magulang na naghihiwalay. Yung iba ay magkakasama pa rin sila. Subalit yung tunay na pagmamahal sa isang pamilya ay hindi mo na matagpuan. Sapagkat may kanya-kanyang priorities yung mga magulang. Maaaring dahil sa napakalaki na kanilang financial na obligasyon, ay sila ay nananatili sa labas ng tahanan na masigit pa kaysa kanilang pananatili sa kanilang tahanan. At dahil dito nga, hindi nila maipakita, maipadama ang tunay na pagmamahal, pang-unawa sa mga miyembro ng tahanan. Mga kabataan na wala na sa tahanan, mga kabataan nagkaroon ng maraming bisyo dahil sa pagkukulang din ng mga magulang. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay nakasisira sa isang pamilya. Lalo na may mga batas ngayon na siya rin sumisira sa isang pamilya. Batas ng paghiwalay, nawawala yung tunay na kahulugan ng kasal. Nawawala yung tunay na larawan ng isang masayang tahanan. At dahil dito, nagkakaroon ng tunay na problema, ng tunay na mga pagsubok sa isang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, kung ito makikita natin sa bawat pamilya o sa maraming pamilya, napakahalaga ng ating selebrasyon sa linggong ito. Ang ating selebrasyon ng isang pamilya, banal na pamilya, ni San Jose, ni Maria at ng ating Panginoon. Ito ang tunay na reflection. Ito ang tunay na larawan ng tunay na isang pamilya. Ito yung naroon yung pagmamahalan. Naroon yung support nila sa bawat isa. Naroon yung pagkakaisa na nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Alam natin, minamahal ko mga kapatid, at makikita natin na ang Diyos ay mayroong isa ring pamilya. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, sila ay bumubuo ng isang pamilya. Nang ang ating Panginoon ay ipinanganak, naging tao at ipinanganak. Siya ay pinanganak sa isang pamilya. At dito natin makikita na naroon yung tunay na pagkakaisa. Alam natin na ito'y kalooban ng Diyos Ama. At ang kalooban niya na tayong lahat na sumasamba, tayong lahat na naniniwala sa Kanya, ay nais niyang tayong lahat ay makasama niya sa kalangitan. Na doon sa kalangitan ay mayroong isang pamilya na nagkakaisa sa tunay na pagmamahalan. Minamahal ko mga kapatid, ano ang nais ng ating Panginoon sa atin? Ang nais ng ating Panginoon sa atin ay tularan natin ang banal na mag-anak na ito upang tayo man ay magkaroon ng tunay na pagmamahalan at tunay na pagkakaisa. Maaaring sabihin natin, napakahirap sundin ang halimbawa ng banal na mag-anak. Sapagkat sila ay Diyos, sila ay nanggaling sa Diyos, at kasama nila ang ating Panginoon na siyang nagbibigay ng gabay sa atin. Pero itong paniniwala
at sinasabing ito ay napakalaking kamalian. Sapagkat minamahal ko mga kapatid, ang karanasan ng banal na pag-anak ay karanasin din natin. Kung sinasabi natin, hindi nila naranasan ang kahirapan, minamahal kong mga kapatid, naranasan din nila. Alam natin na si San Jose ay isang karpentero. Siya ay nagtrabaho kasama ng ating Panginoon na tumulong sa Kanya upang sa ganon magkaroon sila ng financial support sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sila rin ay nagdanas sa kanilang security sapagkat ipinanganak pa lamang ang ating Panginoon ay pinagpaplanuhan na siyang patayin ni Haring Herodes. Ginamit ni Haring Herodes ang lahat ng kanyang resources. Lahat ng mga taong may kaalaman sa kanyang kaharian ay kanyang itinatawag upang hanapin, makita ang ating Panginoon. At dahil dito naroon lagi yung danger na yun, yung kapahamakan na yun sa ating Panginoon. Kaya't ang ginawa nila, sila ay tumakas sa kapangyarihan ni Haring Herodes. Kung sa atin ay merong naghihirap dahil tayo mga migrants, may mga taong umalis sa kanilang sariling tahanan, sa kanilang sariling lugar, upang sila ay maghanap ng kinabukasan, upang sila lumayo sa panganib. Ang ating Panginoon, ang banal na pag-anak na ito, naranasan din nila. Nagpalipat-lipat sila ng lugar bilang pagtakas kay Haring Herodes. Yun din ang hirap, minamahal ko mga kapatid. At kung sasabihin natin na sa pagpapalaki ng anak ay naroon pa rin yung pagsubok na yun, kay mahal na Maria ay ganun din ang nangyari sa kanya. Yung ang ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon ay hinanap nila sapagkat nawawala ang ating Panginoon. Ganun din ang karanasan nila. Ganun din ang karanasan sa bawat isa sa atin. Minamahal ko mga kapatid, isang bagay lamang ang hindi nila naranasan. At ang hindi nila naranasan ay yung wala silang kasalanan. Alam natin ang ating Panginoon ay isang Diyos at hindi nagkasala. Si Maria sa simula pa lamang ay naroon na yung Immaculate Conception. Simula sa sinapupunan ng kanyang ina ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakasala. Si San Jose sinasabing siya ay napakabanal na tao. At dahil siya ay banal na mag-anak, sila ay nawala o sila ay hindi nagkaroon ng kasalanan. At dahil dito, minamahal ko mga kapatid, ang dapat nating tularan sa kanila, dahil sa walang kasalanan, nagawa na niyang ipahayag ang tunay na pagmamahal sa bawat isa sa kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng isang pagkakaisa, isang pagmamahalan, isang tunay na pag-support, understanding sa bawat isa, pagtutulungan. At dahil dito, sapagkat nagawa nila ito, dahil sila ay nalayo sa kasalanan. Ganon din ang bawat isa sa atin, minamahal kong mga kapatid. Kung nais natin gustong tularan ang banal na mag-anak, dapat yung pagmamahal na yun, yung tunay, yung genuine na pagmamahal, ay may bigay natin sa bawat membro ng ating tahanan. Ang pagmamahal na sinasabi ko ay yung pagmamahal ng bukal sa ating kalooban na hindi tayo nagnanais ng kapalit. Hindi tayo naghahangad ng iba o selfish motives sa ating pagbibigay, paglilingkod, at ganun din sa tunay na pagmamahal. Sapagkat kung minsan tayo sa ating pamilya, kung minsan may mga magulang na nagbibigay ng pagmamahal, subalit sila ay nag-i-expect, naghihintay ng kapalit. Sa ating mga magkakapatid, kung minsan tayo naglilingkod, nagbibigay, subalit naghihintay pa rin tayo ng kapalit. Sa banal na mag-anak, ang kanilang pagbibigay ay tunay na pagbibigay, na wala silang isinasaalang-alang at wala silang hinihintay
upang sila ay bayaran. Sa unang pagbasa, si Hana ay nanalangin sa ating Panginoon na siya ay magkaroon ng anak. At siya binigyan ng anak. Subalit ito'y iniaalay pa rin niya sa ating Panginoon. Ganon din kay Maria. Binigyan siya ng anak ang ating Panginoon. Subalit inialay pa rin niya ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Ito ang tunay na pag-aalay. Ito ang tunay na pagbibigay. Ito ang tunay na pagmamahal. Ang isa pa natin na dapat natularan sa banal na mag-anak, ang kanilang first priority ay ang ating Panginoon. Sinunod lahat nila ang kalooban ng Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y nakapako na sa krus, anong sinabi niya? Ang kalooban mo, your will be done. Ang iyong kalooban ang dapat masunod. Si Maria, nang ipahayag sa kanya ng anghel na siya magiging ina ng ating Panginoon, anong sagot ni Maria? Ako'y lingkod ng Panginoon. Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang lahat ng iyong sinabi. At ganun din si San Jose. Nang nalaman niya, nagdadalang tao si Maria, nais niyang hiwalayan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay ipinakita at pinahayag ng isang anghel na ito'y kalooban ng Ama. At dahil ito'y kalooban ng Ama, sinunod lahat ni San Jose ang dapat niyang gawin upang sa ganon, siya ang kanyang pamilya ay maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung ang lahat ng ito ay magagawa natin, pagmamahal ng tunay na pagbibigay, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ang lahat ay magagawa natin. Katulad ng nangyari sa banal na Ebanghelyo, na hinanap ni Maria at ni Jose ang ating Panginoon. Subalit nang makita nila ang ating Panginoon, anong sinabi ng ating Panginoon? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa tahanan na aking Ama? Hindi nila maunawaan ang kanilang anak. Subalit ang lahat ng ito, dahil sinusunod nila kalooban ng Ama, tinanggap nila sa kanilang puso, tinanggap nila ng lihim ang kanilang nararamdaman. At ito ay inialay nilang lahat sa ating Panginoon. Kaya't yung mga sakripisyo ng mga magulang ay isang pag-aalay sa ating Panginoon. Sapagkat kung ginagawa natin na siya ang nasa ating buhay, na ang kalooban niya ang ating sinusunod, madali nating tanggapin ang mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya. At kung kasama natin ang ating Panginoon sa pagsubok na ito sa ating buhay, magkakaya natin lahat ang mga hirap na ito sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sana minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ito ng banal na mag-anak, ang hilingin natin sa ating Panginoon, sana sa mga pagsubok na dumarating sa atin, kasama natin siya. At ganun din, ipanalangin natin na tayo bigyan ng lakas ng loob, ng pananampalataya ng ating Panginoon. Na tayo ay daranas, lalong-lalo na ng mga paghihirap na ito. Sa ating buhay pamilya, sana lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon upang sa ganon, ang banal na pamilya ang siyang maging gabay natin, ang modelo ng banal na pamilya ang matularan natin upang tayong lahat ay makasunod sa utos ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tayong lahat ay bumubuo ng isang pamilya. Ang ating simbahan, ang ating community, at ganoon din ang ating sariling pamilya. Nais nating lumigay, sundin natin ang halimbawa ng banal na pamilya, banal na mag-anak, upang sa ganon, sila maging gabay natin, inspirasyon natin, at modelo natin
sa ating pamumuhay. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mamaya. Salamat sa Diyos.